Mga mahal na kapatid, Abril 12, 1963, nang papagpahingahin ng Diyos ang kapatid na Felix Manalo, ang sugo ng Diyos sa mga huling araw. Nang ang balita po ng kanyang pagpanaw ay magsimulang kumalat, marami ang hindi makapaniwala. Lalo pa nga at ang pinagmulan ng balita ay isa sa mga radio announcers na kilalang anti-Iglesia ni Cristo at matinding kritiko ng kapatid na Manalo. Para sa marami, ang pahayag ng kanyang pagkamatay ay hindi totoo, o kung gagamitin natin yung makabagong termino ngayon ay fake news. Para sa ating mga Iglesia ni Cristo, ginugunita nating lagi, hindi lamang ang kamatayan ng sugo, kundi higit sa lahat ang kanilang naging pagsasakit, pagmamahal sa Iglesia. Kaya nga kung babasahin natin ang nakasulat sa Hebreo 13:7, nakalagay doon, alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay. Tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Kaya kailanman ay hindi natin malilimot kung paano pinagtapatan ng sugo ang ipinagkaloob ng Diyos sa Kanya na karapatan na ipangaral ang tunay na salita ng Diyos, ihayag ang mga maling aral, na ito ang naging dahilan kung bakit maraming mga tao ang naakay na umanib sa iglesia at iwan ang mga maling aral o fake news tungkol sa kaligtasan. Mga kapatid, nais naming ipagpauna sa inyo na ang ating leksyon sa pagkakataong ito ay tatalakay tungkol sa fake news na ngayon ay madaling kumalat, lalo na sa social media, sabihin pa natin sa mainstream media. Ang binabanggit na fake news ay maaaring misinformation, disinformation, half-truths, or lies. Ang pinaka-common na layunin ng fake news ay sirain ang imahe o kaya sirain mismo yung tao na pinatutungkulan. Maging ang mga politiko, maging ang mga tao na nasa gobyerno, nasa pamahalaan ay nakahandang gumugol ng malaking halaga para umupa, arkilahin yung mga tinatawag na social media trolls, para i-mislead, maghasik ng pagkalito at maghasik ng pandaraya. Itong fake news na ito, mga kapatid, maraming mga tao ang naniniwala, sumasang-ayon, anuman ang kalagayan nila sa komunidad, anuman ang social status nila. Hindi na nila makuha na timbangin o kaya ay alamin kung totoo ba ito o hindi. Wala na rin silang pakialam kung ano magiging pinsala nito sa mga pag-uukulan ng fake news. Ang totoo, marami ng buhay
ang nasira, lalo na sa panig ng mga kabataan dahil sa fake news. Ang nakakalungkot, mga kapatid, kahit sa panig ng mga iglesia ni Kristo na naturuan si nanay na idistingge ang tama sa mali, ay sa ngayon hindi na gayon ang nangyayari. Marami na rin ang napapapaniwala sa fake news. Ano ang katibayan niya? Sa maraming beses, sinasabi po nila, alam na natin kung sino yun, lalo na yung mga tagapanguna sa iglesia ngayon, maraming beses nilang sinasabi na ang kapatid na Tenny ay namatay na, pero bago daw namatay ay di umano inamin ang kanyang pagkakasala, mingi ng tawad at nagmakaawa daw na ibalik sa iglesia. Ang isa pang fake news na laging ipinakakalat nila ay yung dahilan kung bakit ngayon ang kapatid na Angel Manalo, kapatid na Jem Manalo, nandun sa kulungan dahil sa fake news. Ngayon, mga kapatid, kaya natin ito pag-aaralan ay sa layuning maingatan tayo, magabayan tayo, upang patuloy tayong makapaglingkod sa Diyos ng wasto at naaayon sa kanyang kalooban. Para po sa kaalaman natin, bago pa lumitaw itong salitang fake news, sa pasimula pa lang ay meron ng mga pangyayari sa Biblia na katumbas nitong tinatawag na fake news. Tatandaan ninyo, no? Ang pinaka-essence kasi niyan ay kasamaan, paghahasik ng kalituhan, at ano pat sa madaling salita, para yan sa kasamaan. Kaya simulan natin ang ating leksyon. Anong maigpit na tagubili ng Diyos mula pa ng una ukol sa pagbibigay ng maling ulat o impormasyon? Tinatanggap ba, tinotolerate ba ng Diyos yung fake news, false reports, at misinformation? Basahin natin ang Exodo 23:1-2. Dito po sa ang salita ng Diyos. Pakinggan natin, mga kapatid. 23:1-2. Huwag kayong magbabalita ng kasinungalingan. Huwag kayong magsisinungaling para tumulong sa isang taong masama. Huwag kayong makikiisa sa karamihan sa paggawa ng masama. Kung sasaksi kayo sa isang kaso, huwag niyong babaluktutin ang hustisya para lang masunod ang opinyon ng karamihan. Ano po ang maigpit na tagubilin ng Diyos mula pa ng una ukol sa pagulat o pagbibigay ng impormasyon? Ang sabi po sa Biblia, huwag niya kayong magbabalita ng kasinungalingan. Yung fake news, mga kapatid, ay isang halimbawa ng pagbabalita ng kasinungalingan. Nakalulungkot po na maraming mga tao, anuman ang antas sa lipunan, madaling maniwala sa fake news. Parang mga isda sa tubig na anuman yung malaglag na pain
kakagatin agad. Eh paano po kung ang ikatwiran ng mga tao uso na yan eh. Marami nang gumagawa niyan. Ano pong tagubilin? Sabi ng Biblia, huwag kayong makikisa sa karamihan sa paggawa ng masama. Kaya huwag tayong sasama dyan, mga kapatid. Ano pong isang pangyayari sa Biblia na nakakatumbas ng pagbibigay ng fake news? Anong pangyayari itong halimbawa na ito? Bilang sa 13:32 hanggang 33 at ipinalaganap nila sa mga Israelita ang masamang balita, fake news, tungkol sa lupain na kanilang tinitingnan. Ito ang kanilang sinabi, hindi maganda ang lupaing nakita namin doon. At hindi lang yan, malalaki ang mga tao na nakita namin doon. Sobrang tangkad. Sa ibang salin higante. May nakita pa kaming mga higante na mga angkan ni anak. Parang mga tipaklong lang ang tingin namin sa aming mga sarili kung ikukumpara sa kanila at ganyan din ang kanilang tingin sa amin. Mga kapatid, itong binasa ko po sa inyo ay pangyayari ng si Moises ay nag-utos sa mga Israelita na tiktikan o tingnan yung lupain ng Kanaan na ipinangako ng Diyos na ipagkakaloob sa kanila. Mula sa 12 lipi ng Israel, magmumula yung tinatawag na mga tiktik o spies. Ano ang nangyari po after 40 days ng pagsusubaybay sa lupain ng Kanaan? Bumalik sila kay Moises at sinabi na hindi niya maganda yung lupain. Pero kung babasahin natin yung mga nauna pang talata, ang una nilang pahayag ay maganda yung lupain, maraming pananim, ito yung bunga ng kanilang mga pananim. Pero sa mga kasunod na pananalita, hindi niya maganda yung lupain kasi nakita namin yung mga tao, ang lalaki, higante, tipaklong lang ang tingin sa amin dahil sa laki nila. Kaya, yung mga salitang yan, mga kapatid, pansinin ninyo ha, maling impormasyon yan. Bagamat mayroong tamang report sa umpisa, pero tinapos nila sa maling pag-uulat. Ngayon, itong pangyayaring ito, nagpaalaala sa atin tuloy ng mga ginawa ng mga leader sa iglesia ngayon. Kasi yung mga nagtiktik na yan, mga leader yan sa lipi ng Israel. Sila pa yung pasimuno na nagbigay ng fake news. Ganyan din yung mga leader ngayon. Minsan lang ba nila ginawa? Hindi. Maraming ulit. Ano po ang naging bunga sa bayang Israel dahil narinig nila yung fake news 14, 1 hanggang 3. Tutuloy lang natin. Nang gabing yun, humagulgol ang lahat ng mamayan. Nagreklamo sila kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pang namatay na lang tayo sa Ehipto o dito sa disyerto. Bakit pa ba tayo dadali ng Panginoon sa lupain yun? Para lang ba mamatay tayo sa labanan at bihagin ang ating mga asawa at anak?
Mabuti pa siguro bumalik na lang tayo sa Ehipto at nag-usap-usap sila. Sa mga tuwid, dahil sa fake news, nawalan ng loob ang bayan ng Diyos. Pinanghinaan ng pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang mga pangako. Ganyan din ang resulta sa mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw na ito. Mga kapatid, ano po ang paglalarawan ng Biblia sa mga gumagawa, nagpapakalat ng fake news? At ano ang damdamin ng Panginoon Diyos sa kanila? Magandang balita, Kawikaan 12:22. Namumuhi ang Panginoon sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Mga kapatid, ano po ang tawag ng Biblia doon sa nagpapakalat ng fake news? Sabi, sinungaling. Ano ang damdamin ng Diyos sa mga sinungaling? Ang sabi, namumuhi ang Diyos sa kanila. Ano kaya ang tiyak na gagawin sa mga sinungaling? Ang isa sa mga sinungaling ay, ayan, nagpapakalat ng fake news. Pakinggan natin ang 12:22 ng Kawikaan po. Ganito po ang ating mababasa. Mga sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang nagsisigawang may katotohanan ay kanyang kaluluguran. Sa ibang salin po, ang nakalagay doon ay ang sinungaling ay walang pagsalang parurusahan. Mga kapatid, ano po ang kaparusahan ang naghihintay sa kanila? Dinggin natin sa aklat po ng mga pahayag sa 21, ang talata po ay 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakyapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ano pong kaparusahan ang naghihintay sa kanila? Ang sabi po sa Biblia, sa lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kaya, mapapahamak ang mga taong yan. Hindi sila maliligtas sa araw ng paghuhukom. Kaya, mga kapatid, huwag tayong makikiisa sa mga taong yan. Pag-aralan po natin, sino po ba ang source o pinagmumulan ng kasinungalingan? At ano ang layunin niya sa pagkakalat nito? Sa 8:44, sa aklat po ng Juan, ganitong pahayag, ang dyablo, ang inyong ama. At kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao sa simula pa at kalaban ng katotohanan at di matatagpuan sa kanyang katotohanan kahit kailan. Kung siya'y nagsisinungaling, likas na ito sa kanya, sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Sino po ang source o pinagmumulan ng kasinungalingan at anong layunin niya sa pagkakalat nito? Ang pinagmumulan po ng kasinungalingan ay ang dyablo. Kaya yung mga
nagpapakalat ng kasinungalingan. Yung nagpapakalat ng fake news ay mga anak o kampon ng dyablo. Maliwanag po yung sa simula pa lang ng talata eh. Ang dyablo ang inyong ama. Sino po yung pinatutungkulan doon? Yung mga sinungaling. Yung ama nila, dyablo, sinungaling, yung kampon niya, sinungaling, yung mga anak niya. Mga kapatid, ano po ang sabi ng Biblia? Kung nagsisinungaling niya ang dyablo, likas ito sa kanya. Oo, yun siya. Talaga, sinungaling. Eh ano po ang layunin ng dyablo sa pagkakalat ng kasinungalingan? At meron siyang mga kampon na katulong sa pagkakalat ng kasinungalingan. Ang sabi sa talata, sa simula pa lang, mamamatay tao na siya. Sa kabilang dako, mga kapatid, ano ang napakadakila at kapaki-pakinabang na balita na kailangan ng lahat ng tao? Dinggin niyo. Babasahin ko po ang nakasulat sa aklat ng Lucas 4:17 hanggang 18. At ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat inirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag ang mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita upang bigyang kaluwagan ng mga sinisiil. Kung masama yung fake news at hindi dapat na tanggapin, hindi dapat paniwalaan, ano naman ang napakadakila at kapaki-pakinabang na balita na kailangan ng lahat ng tao? Ito po yung mabuting balita na kay Kristo. Ito po yung magandang balita. Eh alin po itong magandang balita? Na kay Kristo. Na ito ay napakadakila at kapaki-pakinabang na balita. Pakinggan nyo. Sa Roma, sa 1:15 hanggang 16. Kaya nga sa ganang akin, ay handa akong ipangaral din ang Ebanghelyo sa inyong nangasa Roma, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Alin po yung mabuting balita na kay Kristo? At bakit po ito ay napakadakilang balita? Ito po ang Ebanghelyo, salita ng Diyos, nakasulat sa Biblia para sa ikaliligtas. Yung fake news sa ikamamatay, sa ikapapahamak. Pero yung mabuting balita o good news ay sa ikaliligtas. Kailangan ng tao yan. Eh gayon naman pala. Yung mabuting balita ay kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas. Eh bakit po mayroong hindi pinakinabangan ang magandang balita, ang Ebanghelyo sa kaligtasan, bagaman ito'y katotohanan at hindi fake? Ano po bang ginawa ng iba?
sa balita na ipinangaral sa kanila. Pakinggan ninyo. At ito po ay totoong napapanahon. Ikalawang Timoteo sa 4:3 hanggang 5, rahayag po ng mga apostol. Sapagkat darating ang panahong hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hiling. Mangangalap sila ng maggurong walang magtuturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ibabaling nila ang kanilang pansin sa mga katha. Mga kapatid, ano po ang ginawa ng karamihan sa good news, sa magandang balita na ipinangaral sa kanila? Meron pong babala ang mga apostol. At yun nga ay nabasa natin. Ang sabi po ng mga apostol, darating ang panahong hindi na nila pakikinggan ang wastong katuruan. Hindi na anya sila makikinig sa katotohanan. Katotohanan po, salita ng Diyos. Ayaw na nila yon. Ano na ang gugustuhin ng tao? Sa halip, ang sabi, ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Tatanungin ko kayo, mga kapatid, ano ba ibig sabihin ng kathang isip? Sa ibang salin, alamat, pagkakatha, ginawa lang, kathang isip, imagination. Hindi totoo. Kapag ka hindi totoo, eh di fake, hindi good news. Fictitious. Mga kapatid, dumating na yung panahong yan eh. Ngayon yan. Kaya, totoo po ang salita ng Diyos eh, na nakasulat sa Biblia. Ano po ang isa sa katangian ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia? Kung natatandaan ninyo, lahat lahat ng nakasulat dito may pangyayari. Sabi nga ng Diyos eh, aking sinalita, aking namang papangyayari. Anong sabi po sa talatang ating binasa kanina? Darating ang panahon. Hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Kaya itanong natin, kailan nagiging fake o false ang isang tunay na doktrina o aral na nakasulat sa Biblia? Puntahan natin ang sulat ni Apostol Pedro sa kanyang ikalawang sulat sa mga kaanib sa iglesia. Sa 3:16, ganito po ang pahayag. At ito rin ang sinasabi niya sa lahat ng sulat niya. May ilang bahagi sa mga sulat niya na mahirap intindihin, na binibigyan ng maling kahulugan ng mga hangal at mahihina ang pananampalataya gaya ng ginagawa sa ibang mga kasulatan. Mga kapatid, ang tanong natin, kailan nagiging fake o false ang isang tunay na doktrina o aral na nasa Biblia? Pagka binibigyan ng maling kahulugan ng mahihina sa pananampalataya. Kung babasahin natin sa ibang edisyon ng Magandang Balita, nakalagay doon ng mga hindi matatag. At
dapat din nating mapansin. Ang Biblia mismo, sa Biblia mismo nakasulat, may ilang bahagi sa mga sulat na mahirap intindihin. Kaya nga kailangan mo ng sugo na magpapaliwanag sa iyo. Sapagkat kung hindi ka sugo, hindi ka mula sa Diyos, hindi mo maiintindihan yung nakasulat diyan. Bibigay po ako ng isang halimbawa. Ang liwaliwanag na ang Diyos, Espiritu. Walang laman, walang buto, walang materya. Nung magbasa yung hindi naman sugo, nung magbasa yung mahina sa pananampalataya, yung hindi matatag, ano nangyari? Aba, ay, si Kristo Diyos na din. Ang Espiritu Santo, Diyos na din. Samantalang nakasulat sa Biblia, ang tunay na Diyos, isa lang. Si Kristo, hindi Diyos sapagkat may laman, may buto. Kaya nga napako dun sa krus May flesh and bones. O isa pa. Ano nakasulat sa Roma 16:16? Gawa 20:28. Iglesia ni Cristo. Nung basahin ito ng mga hindi naman guided, hindi naman sugo, nung mga mahina ang pananampalataya, hindi matatag. Kung ano-anong iglesia ang itinatag. Yung iba nga, nagmamalaki pa Ang tagal daw nilang pinag-aralan ng Biblia. Doktor daw siya ng theology, kung ano-ano pang titulo, o nung mga aral. Tatlo ang Diyos. Kaya totoo yung nakasulat sa ikalawang Timoteo 3:7. Laging nagsisipag-aral, hindi nakararating sa katotohanan. Bakit? Hindi ka sugo kasi. Hindi porket binasa mo, naintindihan mo na. Hindi. Mayroong bagay na mahirap unawain. At kung mahina ka, hindi ka matatag, bibigyan mo ng maling pakahulugan. Linawin natin, sino yung tinutukoy na mahina, hindi matatag? Puntahan natin ang Santiago sa 1 sa 1 hanggang 8. Ganito po ang pahaya. Ngunit tumingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin, ipinapadpad sa magkabi-kabila. Ngunit huwag isipin ng taong iyon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala, walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Sino po yung mahina? Sino yung hindi matatag? Mahina, hindi matatag, nag-aalinlangan. Katumbas, hindi naman sumasampalataya Kaya nga mga kapatid, noong matino pa ang ah, maayos pa yung pangangasiwa sa iglesia sapagkat maayos yung nangangasiwa May Espiritu Santo Paano tayo kumukuha ng mga ibinubunga sa iglesia? Kailangan sumasampalataya. Tawagin sila ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero, hindi naman natin makikita yun sa damdamin ng isang tao. Mahahayag at mahahayag kung sino yung hindi sumasampalataya at kung sino yung sumampalataya.
Yung sumampalataya, nananatili sa aral. Eh, yung pumasok na hindi naman sumasampalataya, may pag-aalinlangan niya. Kaya, ipapadpad yan kung saan-saan. Walang paninindigan. Kaya hindi matatag. Ang nakalulungkot, mga kapatid, nangyari yan sa panahon natin ngayon. Nahayag kung sino talaga yung sumasampalataya at hindi sumasampalataya. Eh, sino po yung hindi sumasampalataya? Dati pinagtatanggol niya yung mga aral sa iglesia. Eh, nung subukin ng iglesia, nung nangyari ito sa iglesia, yumakap na sa ibang doktrina. Itinaguyod na yung maling aral. Eh, tayo hindi ganyan. Hindi dahil sa tayo nagyayabang. Hindi. Sa awat tulong ng Diyos, nakapanatili tayo sa paninindigan. Kung merong nagpasya na talikuran na yung aral na tinanggap nila sa sugo, pasya nila yun. Tayo, patutunayan natin higit sa lahat, sa aral tayo. Paano natin maiiwasan, mga kapatid, ang pag-aalinlangan? Paano tayo magiging matatag sa ating pananampalataya? Pakinggan po ninyo ang Santiago sa 1:2-4. Mga kapatid, magala kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay ninyo. Paano po natin maiiwasan na mag-alinlangan? Paano magiging matatag tayo sa pananampalataya? Ang sabi po ng mga apostol ay, mga kapatid, ituring ninyong buong kagalakan pagka dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Kakaiba po, ano? Sinusubok ka na, pero magala kayo. Bakit? Yayamang alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya nagbubunga ng pagtitiis. Hayaan ninyo ang pagtitiis magkaroon ng kanyang ganap na gawa upang kayo'y maging ganap at buo. Sana po laging nasa isip natin yun na pagka dumaranas tayo ng pagsubok, maging kagalakan natin yun sapagkat dinadalisay kay pinapagiging ganap ang iyong pananampalataya. Pagka nagtiis ka, makatutulong yun para marating mo kasakdalan ng pananampalataya. Gaano kahalaga makarating tayo sa kasakdalan ng pananampalataya? Yun ang maliligtas. Kaya, mga kapatid, pagka merong halimbawa, napakinggan kayo ng hangaran, hindi, ito ang tama. Hindi tinuro ito ng sugo eh. Hindi tinuro ito ng kapatid na manalo eh. Mag-ingat ho tayo sa mga taong ganyan. Uunahan ko na, fake news yan, mga kapatid. Kaya alin ang good news? Yung tinanggap nating doktrina. Sapat yun. Maawa sana ang Diyos sa atin.
na anuman ang dumating pa na ligalig, pagsubok sa ating buhay, ay nananangan tayo doon sa aral na tinanggap natin. Mga kapatid, kayo na rin ang makapagsasabi. Ano ay binunga sa inyo nang nanindigan kayo sa aral? Pinabayaan ba kayo ng Diyos? Pinabayaan ba tayo? Opo, maaring mahirap yung pagdaan natin sa pagsubok, pero hindi nangangahulugan na pinabayaan tayo ng Diyos. Hindi. Kung pinabayaan tayo ng Diyos, wala na tayo dito ngayon. Baka nasa ibang relihiyon na rin tayo. Iba na rin ang ating pananampalataya. Hindi po. Kaya, hilingin natin sa Diyos ngayon, mga kapatid, na nawa ay patuloy siyang magpakahayag sa ating buhay. At sana, pag nakita ng Diyos na nagtatapat tayo sa Kanya, lalo niyang patatagin ang ating pag-asa at pananampalataya. Tumayo po kayo, tayo manalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Muli namin tinanggap ang dalisay mong aral. Nawa po, Ama, likaan mo kami ng pusong malinis, pusong marunong sumampalataya sa iyong mga katotohanan sa lahat ng panahon ng aming buhay. Alam namin, susubukin mo pa kami, Ama. Marami pang mangyayari para dalisain ang aming pananampalataya. Ngunit kung ikaw ay kasama namin, magagawa namin ang lahat alang-alang sa aming kaligtasan. Huwag mo lang kaming pababayaan kung sakaling mahulog kami sa pagkukulang at pagkakasala. Huwag mo po sana kaming itatakwil. Bigyan mo kami ng pagkakataon laging makasunod sa iyo upang kung dumating na po ang wakas, magmana kami ng kaligtasan. Salamat po sa iyong mga salita na totoong nagbibigay sa amin ng inspirasyon, ng lakas, ng tibay ng aming pananalig para kami makapagpatuloy ano man ang mangyari. Nananalig din kami, Ama, patuloy mong babasbasan ang aming mga pagsamba alang-alang sa aming mga kaluluwa. Inihiling po namin ang lahat, kalakip ang kapatawaran sa aming mga kasalanan sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.